Amen. Ang lahat mga kapatid ng masaya, magsabing amen. Salamat sa Panginoon. Nice to be back mga kapatid na mangaral sa salita ng ating Panginoon. Salamat mga kapatid sa kanyang habag at biyaya. Hallelujah. So, meron pong prayer request dito. Safe travel going back to the Philippines ngayong Wednesday, Sister Cynthia Mendoza. At dadalhin natin ito mga kapatid sa prayer mamaya. Sa walang pagtatagal, tayo pong lahat ay tumayo mga kapatid at atin pong buksan ang ating Bible sa Numbers, praise God, chapter 21. Meron lamang po akong isang bersikulo mga kapatid na babasahin. Hallelujah. Numbers 21, hallelujah, verse 4. And they journey from Mount Hor by the way of the Red Sea to compass the land of Edom, and the soul of the people was much discouraged because of the way. Praise God. The soul of the people was much discouraged because of the way. I will bring to you a simple topic this afternoon: discouraged because of the way. Praise God. Discouraged because of the way. Yuko po natin ang ating mga ulo mga kapatid. At sana walang ma-discourage. Praise God sa hapong ito. Nakatulad sa mga tao mga kapatid sa Israel noon. Amang banal na makapangyarihan sa lahat, maraming salamat o Diyos. Wala kaming magagawa kung wala ka. Panginoon, ang serbisyong ito, kung wala ang iyong presensya, ito lamang, Panginoon, ay isang ordinaryong programa lamang. Pero nandito, Panginoon, ang pangangaral ng iyong salita. Ang iyong salita ay buhay. Kikilos ka, Panginoon, sa aming kalagitnaan. Linisin mo ang aming pusong sisidlan, Panginoon, na mapuno ito, Panginoon. Hallelujah, ng wisdom and understanding. Praise God, na mag-guide po sa amin para mai-apply po namin ang iyong mga salita sa aming araw-araw na pamumuhay. Salamat Ama, purihin ka. Hallelujah. And I pray in the name of Jesus that your Spirit will take over dominion. Hallelujah. In this place, in this Spirit, O God. Hallelujah. Lahat, Panginoon, na masamang espiritu na gustong gumambala, Panginoon, sa iyong gawain, hawiin mo ito, Panginoon. Praise God. Sawayin mo ito, Panginoon, sa iyong dakilang presensya. Maraming salamat, Ama. In Jesus' mighty name we pray. Everybody shout amen. Put down your Bibles and let us start to worship the Lord. Palakpak natin ang ating mga kamay. Purihin natin ang ating Panginoon. Hallelujah! Praise the name of Jesus. There is power in praise. There is power in worship. When we worship together in Him, in spirit and in truth. Hallelujah! 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 Blessed be the name of the Lord. Praise God. Tayo po ay makakaupo na po mga kapatid. Praise God sa biyaya ng ating Panginoon. Praise God. Hallelujah. Ang lahat ng pinagpala ng ating Panginoon, praise God, ay sumigaw ng amen. Amen. Praise God. Lahat tayo ay pinagpala ng ating Panginoon. Praise God sa iba't ibang kaparaanan. Ginagamit ng Panginoon ng ating mga employers na tayo ay pagpalain. Kaya mga kapatid, mas lalong tinatawag, lalong pinapayaman ng mga employer dahil ang mga katulong mga kapatid na mga Kristiyano, pag mayroong mga pre-request, praise God, na pagpalain pa ang employer na source ng income, kaya mas lalo silang pinagpala. Hallelujah. So, dublihin ng Panginoon ang pagpapala sa kanyang mga anak, mga kapatid. Praise the Lord. Hallelujah. Ang istorya, mga kapatid, praise God, sa Numbers chapter 21, ay isa sa mga discouraging story sa tinatawag na Exodus ng bayan ng Israel. Everybody shout amen. At dahil mga kapatid sa mga pangyayaring ito,
ang hari ng Arad, mga kapatid, na isang Canaanite, ay nakatira siya, mga kapatid, sa south. Praise God. At narinig, mga kapatid, ng Israel, praise God, na may mga spy. Kaya, mga kapatid, praise God, ang nangyayari ay nabuking, mga kapatid, ang Israel sa kanilang paglalakad, mga kapatid, praise God, sa lugar ni Arad na Canaanite. At ayaw nila, mga kapatid, na makipagyera, praise God. At dahil dito, mga kapatid, marami sa mga Israelita ang nagiging bihag. Nabihag sila ni Arad na Canaanite. Ilan sa mga Hudyo ang nagiging prisoner. Kaya ang Biblia ay nagsasabi, Israel vowed a vow unto the Lord and said, if thou will indeed deliver these people unto my hand, then I will utterly destroy their cities. And the Lord hearkened to the voice of Israel, and delivered up the Canaanites, and they utterly destroyed them in their cities. And he called the name of the place Hormah. Ayaw sana nilang makipaglaban. Kaso lang, itong si Arad, talagang Arad talaga, mga kapatid, pinoprovoke niya ang bansang Israel. Kaya nung nakita, mga kapatid, ni Moses at ni Joshua na merong mga bihag, mga kapatid, na nakuha si Arad, nanalangin ang buong bansa. They made a vow unto the Lord. At ang sabi nila, Lord, kung ibigay mo sa aming kamay ang mga bansang ito, ang mga cities na ito, we will utterly destroy them. Ano sabi ng Bible? At nakikinig ang Diyos sa buses ng Israel. God hearkened the voice of the nation of Israel. So to make the long story short, natalo nila natalo na lipol nila ang kaharian ni Arad na Canaanite. Natalo nila. Praise God. Dapat ang buong bayan ng Israel ay magdiwang. Di po ba? Di ba? Pag nakatapos ka ng kontrata, siyempre magdiwang ka. Yun ang dapat. Natapos ko na ang aking kontrata. Pero bakit sad, mga kapatid, ang bayan ng Israel? Parang pastor, natapos ko na ang aking kontrata. Kaso lang hindi na ako i-renew. O, di ba? Yung happy na happy ka na natapos mo yung kontrata, pero ang end sa istorya, sad ka kasi hindi ka i-renew. Praise God. So ang bayan ng Israel, nanalo sila dahil nakinig ang Diyos sa kanilang panalangin. Kaso lang, the Bible said, when they are going to pass through the land of Edom, the Lord told them to go by the Red Sea. And the soul of the people was so discouraged because of the way. Di ba? Grabe ang victory report mo ng Saturday. Kasi ngayon ang araw na matapos na ang kontrata mo. Pero paano bukas kung sabihin ng amo, sorry, I will not renew your contract. Di ba? Hallelujah. Sana nakita ninyo ang larawan na inilarawan ko sa istoryang ito. Ang bawat kaluluwa ng mga tao ay nagreklamo. Everybody shout amen. Because when you are going to look the negative, your spirit will start to complain. Maraming mga negative na bagay mangyari sa ating journey sa buhay. Love life, maraming mga negatives. Tahimik kayo. Pero yan totoo eh. Sa trabaho, maraming mga negative. Pakipag-deal ni amo, maraming mga negative na naranasan ninyo. Pero kung tutukan mo ang negative, your spirit will start to complain. And you will lose your focus and energy. Naalala ko ang isang member ng Sunday group noon, nakalimutan ko lang yung pangalan niya, mga kapatid. Praise God. Nagpurgod na siya. 3 araw yata siyang kinulong ng amo sa toilet.
hindi siya pinapakain. Nakapasting tuloy siya ng 3 days. Kalimutan ko yung pangalan ng kapatiran na yun. Sister Juliet. Sister Juliet Puras. Oh. Ang amo, mga kapatid, ay hindi mabait sa kanya. Hindi mabait talaga. Pero alam nyo ba ang istorya? Natapos niya ang kontrata. Kung ikaw yon, ikulong ka ng 3 days sa toilet, hindi ka pakainin, siguro tumawag ka na ng pulis, nag-pack up ka na ng mga gamit mo. Pero si Sister Juliet, iba, mga kapatid. Hindi niya tiningnan yung yung abusadong amo, hindi niya tiningnan yung mga kahirapan, mga kapatid. Natapos niya ang kontrata. At nung natapos niya ang kontrata, ang amo nakiusap, pwede ka bang renew sa amin? Hindi na si Sister Juliet nag-renew. Naghanap siya ng puti. At dahil finish contract, madali siyang nakahanap. Hayahay ang kanyang trabaho. Kaya sa ating paglilingkod sa Panginoon, sa ating personal na buhay, walk with life, lalo na financial, ang hirap i-budget, marami mga negatives. Wag ko nang i-explain yan, mga kapatid. Minsan pag-deal ng mga anak doon sa Pilipinas, malayo sa inyo. Marami mga negative, mga kapatid. Pero kung tutukan mo ang negative, mas lalong mag-worse ang sitwasyon. The people of Israel, they complained and their soul was so discouraged because nakatitig sila sa isang mahirap na daan na kanilang tinatahak. Instead, mga kapatid, that they should look upon the goodness of God, instead that they should focus upon the power of God, that God is able to give, praise God, the hand of the enemy into their hands. But they lost the focus because they started to look the difficulties. Sino bang hindi naghihirap ngayon sa mundo? Lahat naghihirap. Pero ang lamang lang po natin, dahil kasama natin ang Panginoon. The only thing that we need is a voice to cry out. Yung mag-pray ka, mga kapatid, sa Panginoon. Because if there are, ano sabi ng Bible? If there are 2 or 3 that agree here on earth, they can ask anything in my name. I said, did you hear me? I said anything in His name. And the Father of heaven will give to you, praise God, according to His power and will, mga kapatid. So saan kaya tayo nagkulang? Nagkulang kaya tayo sa pagtawag? Nagtawag na ako, pastor. Binigay na ang victory. Kaso lang, sa next episode, nandun na ang sadness. Kaya wag tayong mag-focus. Di ba? Napakaganda yung awit. My season changed. He's still the same. You're the God of all my days. Siya pa rin ang Diyos sa lahat ng mga araw. Now remember, our season may change. May mga araw, may mga week, may mga buwan, mga kapatid, na hindi pare-pareho talaga. Nangangarap tayo, sana Chinese New Year na, pastor. Bakit? Maraming laisi. Ay, hindi lahat Chinese New Year. Isang beses lang yan sa isang taon. Di ba? Season will change. Papasok na naman ang winter. May uubuhin na naman. May sisipunin na naman. Mga kapatid, may lalagnatin na naman. Bakit? Mag-change na, mga kapatid, ang weather. Pero mag-change man ang weather, ang Diyos hindi magbabago. Palakpakan, purihin natin ang ating Panginoon. The people, the soul of the people were so discouraged. Why? Because the Lord had led them to the most difficult part of the journey in the wilderness. And the people speak against God and against Moses. Wherefore ye have brought us up of Egypt to die in the wilderness. For there is no bread, neither there is any water. For our soul loatheth this light bread. Mga kapatid, nung tinitigan na nila ang kahirapan, nung tinitigan na nila, mga kapatid, ang difficulty sa journey, they start to complain. They start to speak against God. Nakakatakot nga eh. They speak against God and against Moses.
praise God, there is a tendency, hallelujah, to speak against anybody, any leader, any person that is above your shoulder. Praise God, when we are going to focus on the negativity of all the difficulties in this life. But what we should do as children of God, we should look on to the goodness of God. Hallelujah, to the temperance, hallelujah, of God, to the glory and the mercy of God sa ating buhay. Because whether you like it or not, God is good all the time. Hallelujah. There was a man in Matthew chapter 3 verse 3. His name was John the Baptist. He said, "For this is he that was spoken by the prophet Isaiah, saying, the voice of the one crying in the wilderness, prepare ye the way of the Lord, make his paths straight." Hallelujah. He is the one Isaiah prophet spoke, saying, the voice of the crying in the wilderness, prepare the way of Adonai and make his path straight. John the Baptist was the forerunner of the Lord Jesus Christ. There must be a preparation in the way so that the Lord, praise God, will come into the heart, hallelujah, of the nation of Israel. Everybody shout, praise the Lord. This way in the Bible, Jesus claimed, hallelujah, that no man can come to the Father except through him. Jesus claimed that he is the way, the truth, and the life. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. There are so many records, even in the book of Acts, chapter 19, verse 23. Praise God. Hallelujah. Acts chapter 19, verse 23. And the same time, there arose no small stir about that way. Hallelujah. In other translation, praise God, in TLB, praise God, in the same verse, the same chapter, praise God, ang sinabi ng Bible, that way was very controversial. Around that time, there arose no small uproar concerning the way. The way that Luke was talking about is the newfound truth in Christ Jesus. Ang kanila, mga kapatid, praise God, paano ko ito explain sa inyo ganito? Nung nabuo na ang grupo ng mga apostoles, pagkatapos ng araw ng Pentecostes, 3,000 ang nabaptize, di po ba? And after many days, 5,000 pa rin ang nabaptize. So dumami sila ng dumami in a short period of time. Ang grupo nila, yung sekta, mga kapatid, na pinangunahan ng mga apostoles, ay tinawag sa Bible at tinawag ng mga tao kahit sa mga parisyo na the way. The way ang tawag. Basahin niyo ang Book of Acts. Ang tawag sa kanila, sa kanilang pananampalataya, the way. At nakapagtataka sis, dahil ang record ng Book of Acts, saan mapunta ang the way, kinakalaban ito ng mga tao. Pinipersecute ng mga tao ang tinatawag na the way. Hallelujah. Nung kiniklaim ni Jesus na I am the way, sinabi ni Jesus sa kanyang mga disciples, huwag kayong magtataka kung ang mundo ay galit sa inyo. Dahil actually, hindi yan galit sa inyo, galit sila sa akin. The world hates me before it hates you. Because the world hates light and they don't want to see the light, mga kapatid. Praise God, baka magulantang sila, baka mabuking ang kanilang gawaing masama dyan sa kadiliman. Kaya ayaw nila ng liwanag. Pinaliwanag itong mabuti ng ating Panginoon. In this world, ye shall have tribulations, but be of good cheer, for I have overcome the world. Clap your hands unto the Lord. Hallelujah. Acts chapter 19 verse 9. But when some became stubborn and continued in unbelief, speaking evil of the way before the congregation, he withdrew them from them, and disciples with him reasoning in daily in the whole of Tyrannus. Bawat lugar na mapuntahan ni Apostol Pablo, ang mga tao magsasabi, oh, nandito na ang the way. Everybody shout amen. Hallelujah. Kaya mga kapatid, sa Acts chapter 24 verse 22, si Felix, mga kapatid, sa TLB version, but Felix, having a rather
accurate knowledge of the way, put them off, saying, when Lysias the tribune comes down, I will decide your case. Sabi niya, but Felix, having a rather extensive knowledge of the way. Si Felix, gobernador. Si Pablo, prisoner. Para maintindihan niyo yung istorya na yan. At ang accuser ni Apostle Paul, ang mga pari sa Jerusalem. Pumunta sila sa Caesarea para i-accuse si Paul sa court ni Felix. Okay? Ngayon, si Felix, palaging kinakausap niya si Pablo, nangangarap si Felix na may under the table, na may perang ibigay si Pablo para pakawalan niya si Pablo dahil alam naman talaga niya na walang kasalanan si Pablo. Yun ang sinabi ni Lucas, but Felix, having a rather extensive knowledge. Hindi yan basta-basta. Felix has the knowledge of the way. Kaso lang, hindi siya nagpabaptize. Hindi siya naglingkod. Maaring, mga kapatid, na makilala mo ang Panginoon, alam mo ang doktrina, pero kung hindi mo siya tanggapin, kung hindi mo siya paglingkuran, wala ding saysay ang lahat katulad kay Felix. Pero mas mabuti, mga kapatid, na meron tayong extensive knowledge about the way at hindi tayo mag-discourage about the way. Kasi mga kapatid, pastor, sana hindi ko na lang nalaman ng katotohanan. Bakit? Ang hirap pala ng holiness. Nung nabaptize ka in Jesus' name, grabe. Grabe yung saya. Gusto mo bawat Saturday. Pero nung pumasok ka na sa discipleship, praise God, pabigat na ng pabigat, mga kapatid, ang salita ng Panginoon. Nginunguya mo, mga kapatid, ang sakit na, mga kapatid, sa gilagid mong yung nginunguya na salita ng Panginoon. Matigas na. Dahil sabi doon, magpatawad ka, magpakumbaba ka, baguhin mo na yung ugali, huwag ka nang magsinungaling, tapos napakasinungaling mo pa naman, tapos ang hirap, mga kapatid, i-adjust, mga kapatid. Kaya ang Holy Spirit ay dumating sa atin, mga kapatid, para meron kang extensive knowledge about the way. Si Felix meron siyang alam. Kaso lang, dahil gusto niyang bribe, gusto niya ng pera, gusto niya mang material, hindi niya nagampanan ang authority niya bilang gobernador na pakawalan si Pablo. Pero ang totoo, lahat ito ay plano ng Diyos para si Pablo ay makarating sa Roma. Kayo po ba'y naniniwala na lahat ng pangyayari sa ating buhay, hallelujah, ang Diyos ang may akda nito lahat? Ang Diyos, mga kapatid, kahit may mga wrong decisions tayo, mga kapatid, ang Panginoon na, mga kapatid, ang naghanda doon sa unahan, mga kapatid. Hallelujah, praise God. Ngayon, maaring sad ka, pero bukas, mga kapatid, merong inihanda. Hallelujah, at masasabi mo, salamat sa Panginoon na dinaanan ko yon. At meron akong testimony sa kabutihan ng ating Panginoon. So the people, the soul of the people were so discouraged. And they started to speak against God. And they started to speak against Moses. And the Lord sent a fiery serpent. Kinagat sila, mga kapatid, ng maraming ahas. Marami sa kanilang namatay because of unbelief. They did not recognize the power of God by night. Praise God, merong pillar of fire na nag-guide sa kanila. Pag-araw, init na init ang disyerto, pero tinakpan ng Diyos, mga kapatid, ang araw ng pillar of cloud. They could not recognize the power and the presence of God. Kaya tama yung sinabi ni sister, mga kapatid. Hallelujah, dahil ang totoong anak ng Panginoon, hallelujah, should not care whether marami or konti. Ang pinaka-importante, maramdaman natin ang presensya ng ating Panginoon. Kung pupunta ka sa simbahan, kung hindi mo lang maramdaman ang presensya ng Panginoon, nagsasayang tayo ng oras at panahon. Pero kapag maramdaman mo ang presensya ng Diyos, it's time, hallelujah, to worship and to enjoy the presence of the Lord. Hallelujah. Hallelujah, Jesus. Mga kapatid, maraming bersyon, praise God, hallelujah, nakasulat sa Bible. Pero may nakasulat sa Bible, mga kapatid, nakakatakot, mga kapatid, kung basahin.
sa Romans chapter 3 verse 11. Mga kapatid, mag-umpisa po tayo hanggang verse 17. If you have no idea about the way, praise God, hallelujah. Ito ang sulat ni Pablo. There is no one who understand, no one seek after God. Yan po ang general consensus. Yan ang general truth bago dumating ang gospel sa ating buhay. Bago si Kristo na bayubay doon sa krus, ang Bible po nagsasabi, there is no one who seek God. No one understand. If you have something or a degree of understanding today about God, praise the Lord. Purihin mo ang Diyos. Bakit? Kung sa simula, mga kapatid, ang lahat ng tao ay walang understanding. They are not seeking God. Ngayon, meron ka ng understanding, meron ka ng extensive knowledge about Jesus, at saka, hinahanap mo siya. All have turned aside. Can you read on the screen? All have turned aside. Ibig sabihin, lumiko ang tao. Together, they have become worthless. There is no one who does good. No, not even one. Pag ikaw ay naligaw sa daan, mga kapatid, ang Bible nagsasabi, you're not doing good. You are worthless. Pero pag nasa tamang daan ka, you are so very valuable, more precious, mga kapatid, than gold and silver. Verse 13, the scripture said, their throat is an open grave. With their tongue, they keep deceiving. The poison of viper is under their lips. Verse 14, their mouth is full of cursing and bitterness. People who don't know the way. Their feet are swift to shed blood. Verse 16, ruin and misery. Just stay there. Ruin and misery are in their paths. Magnegosyo, babagsak, mawalang kapital. Makipag-boyfriend, malapit ng ikasal, maghiwalay. Misery, ruin are in their paths. Sino itong mga taong ito na tinutukoy ni Apostol Pablo? These are the people who don't understand God and who are not seeking God. Pagdiop mo, mga kapatid, naintindihan mo na kung anong lugar ang mapuntahan mo. Kaya kapag may mag-invite sa inyo, may mag-deceive sa inyo, mag-barbecue tayo sa Deepwater Bay ngayon. Ganda ng araw, magligo-ligo tayo ngayon. Sakit ang likod para matanggal itong mga lamig-lamig ng katawan. Eh ikaw na may alam sa way, ikaw na may pagkakaintindi, mga kapatid, kung ano ang Kristiyano, ikaw na naghahanap sa presensya ng Panginoon, ay hindi ka talaga madala. Ang sagot mo sa mag-invite sa iyo, sis, picturean mo na lang, padala mo sa akin. Ano lang? Eh kung ikaw, takam na takam, mga kapatid, sa mga ganun nga, kasi noodles lang palagi ang pagkain sa bahay ni Amo, ang sarap, mga kapatid, ng temptation. Sige sis. Tagal ko nang hindi nakakaano ng barbecue. Ang hindi mo alam, Bible reader ka pala. Everybody shout, praise the Lord. If we have no understanding about the truth, if we have no extended knowledge about the way, Paul said in his words, ruin and misery are in their paths. Actually, generally, if you are going to take, praise God, this verse not out of context, but in context, it speaks about that if we live unrighteously, that's the point. If we don't go to what we call the new birth experience, kung hindi po tayo ma-born again sa tubig at sa espiritu, yan ang itsura, mga kapatid, ng ating dadaanan sa buhay. Akala, di ba sabi ni Solomon, there is a way that seemeth right unto a man, but the end thereof is death. Akala natin tama yung ginagawa natin, akala natin tama yung direksyon natin. Pero hindi natin alam, ang bandang dulo, kapahamakan.
Pero isang bagay lang ang alam ko, na kapag nandito ka sa apostolic service, kapag nandito ka sa apostolic fellowship, walang kapahamakan sa dulo, kundi buhay na walang hanggan. Palakpak natin ang ating mga kamay sa Panginoon. But here we go, the last verse. Verse 17 is so scary. The way of peace have they not known. The way of peace have they not known. Di nila alam ang daan ng kapayapaan. Kaya palagi nakakita ng away. Aawayin ang mama, aawayin ang husband, aawayin ang anak, aawayin mga kapatid ang kumare, aawayin ang amo. Dahil hindi nila naintindihan ang malalim na consequences nito. Kung meron man tayong dapat awayin, awayin natin mga kapatid ang cause ng kasalanan. Awayin natin mga kapatid, praise God, hallelujah, ang desire ng flesh, ng laman na dapat natin itong ipako mga kapatid. Let us mortify the deeds of this body. Praise God, because we fight not, hallelujah, with flesh and blood, but we are fighting with the principalities and powers in darkness. Now, ngayon, tayo yung mga taong nasa Exodus ngayon. Okay? Tayo yung mga taong pinalaya o kaya sabihin natin nakalaya na. Pero itong mga taong pinalaya, Sister Liti, at nakalaya mula sa Egypt, sila yung mga reklamador. Nung hindi pa sila nakalaya, nagreklamo sila sa Diyos. Umiiyak sila sa Diyos. Panginoon, palayain mo kami. Nung nakalaya na, nagsasalita na sila against sa Panginoon. Why? Because their soul has been discouraged. Kung makarinig kayo ng mga salitang masakit laban sa inyo, kahit mga close friend, mga kagrupo, huwag kang mag-judge kaagad. Pero based on the Bible, masasabi natin, their soul is so very discouraged. Pag na-discourage ka mga kapatid sa partner mo, na pinadalahan mo ng pera, tapos walang proceeds mga kapatid, walang napuntahan yung pera, ma-discourage ka. At once na ma-discourage ka, magsasalita ka na hindi maganda. Mabuti pa, hindi tayo nagkatuluyan. Pero 8 na ang anak. Ano bang nangyari? Because their soul is discouraged. And I am here preaching the word of God to encourage you that let us not look the negativity, the negative things in this journey. Oh, mahirap. Maraming challenges sa OFW. Alam nyo yan? Homesickness. Pastor, ang tagal ko nang hindi nayakap ang husband ko. Yakapin mo na lang yung poste sa likod ng park ninyo mga kapatid. Those are challenges. Everybody shout amen. Tapos nag-testimony Sister, ano kanina? Sister Glinda. Nasaan Sister Glinda? Praise God. Andun. Renew contract. Oh. Oh, di ba? Titigan mo Sister Glinda yung increase salary. Huwag mong titigan yung ilang steps ang stairs na aakyatin for the next 2 years. Kasi ang bahay nila mga kapatid, aakyat ka ng napakaram. Ilang steps yun Sister Glinda? 40? 40. Tapos ilang bisis sa isang araw? 3 times. O minsan 4 times. Mga kapatid. Tapos may diferensya yung paa niya mga kapatid. Oh. Isipin mo yan. May karga ka ba pag akyat? May mga groceries? Minsan. Praise God. Di ba? Oh. Grabe na sacrifice yan mga kapatid. Tapos pagdating sa sahod, ipadala lang sa Pilipinas na hindi umakyat yung taga-Pilipinas ng mga ilang hagdan. So kayo mga taga-Pilipinas na nakinig, mag-akyat-akyat din kayo dyan. Everybody shall praise the Lord. Oh.
Bakit marami tayong mga kapatiran na nakarating na ng 20 years, 25 years dito? Because they did not look the negative things. Alam ko mga kapatid, sa New Life, maraming gustong umuwi. Pero ang isa sa mga bagay, mga kapatid, na hindi sila uuwi dahil, pastor, sayang ang mga pagkakataon dito sa Hong Kong, lalo sa church, na maka-learn tayo ng mga maraming mga bagay. Totoo talaga mga kapatid. May umuwi, sinubukang umuwi, bumalik. Hindi naman pera ang pagbalik nila, kundi na-miss nila ang gawain. Totoo lang. Ang bukang bibig nila, iba talaga pastor, iba talaga pastor. Ay, huwag ka nang magreklamo ng iba, baka matulad ka sa mga Hudyo. Pagpauwiin ka na ni Lord, tapos, praise God, ang importante maramdaman mo presensya ng Panginoon. I don't care kung ano ang program nila, hindi mo sabihin na, sa Saturday group kasi alam namin ito ang sunod, ito ang sunod, ito ang sunod. Bakit sa inyo dito, pastor, awitan na lang tapos preaching na kaagad? Ay, wag ka nang magreklamo, yan ang program nila eh. Ang importante doon, sumayaw ka sa presensya ng Panginoon. Kung sakaling uuwi ka. Sister Liti, mga kapatid, 10 years pa daw siya dito sa Hong Kong, mga kapatid. Praise God. Kasi meron na siyang fish pan doon. Di ba? Income siya doon. Income din dito. At nandito, maganda. May ministry siya, mga kapatid. The point is, praise God, if your soul is not discouraged, what will come out into your mouth are, praise God, words of praises, words of thanksgiving. And you are far, hallelujah, from the consequences of sin. Malayo ka, mga kapatid, sa delikado. Isipin mo yung mga taong ito, praise God, nakipaggera sila, grabe, bakbakan, gera, mga kapatid. Walang namatay kahit isa. Lahat ng prisoner nila nadala. Celebration sila. Kaso lang, mga ilang oras, sabi ng Panginoon, dito kayo dumaan. Pinadaan sila sa Panginoon sa pinakamahirap na daan. Kasi ayaw ng Diyos na makipaggera sila kay Edom. Dahil si Edom, si Esau yan, first cousin yan, magkapatid si Esau at si Jacob. Magkapatid sila eh. Ang Israel yan, si Jacob yan. Tapos daanan nila si Edom yan si Esau. Ang sabi ng Panginoon ay huwag kayong makipag-away sa kapatid, huwag niyong makipagpatayan sa kadugo ninyo. Kaya mga kapatid, lumiko sila. Hindi sila dumaan sa yuta, yung land. Hindi sila dumaan sa, yung land sa Tagalog? Sa lupa. Lupa, simple lang pala. Hindi sila dumaan sa lupain ni Edom. Praise God. Kaya pinaikot sila ng Panginoon doon sa Red Sea na napakahirap at napakalayo. Kaya ang buong Israel, si Moses lang at si Joshua ang hindi nagreklamo. Basahin niyo ang Bible. The people, the whole congregation, their soul was so discouraged because of the way. Hindi sinabing because of the enemy or because of ano pa mga kapatid. Hindi, because of the way. Bakit? Doon sa way, walang pagkain, walang tubig. Kaso lang, ang kagandahan sa way na nandito tayo ngayon, the way, the apostolic truth that we have, si Jesus nagsasabi, siya ang tubig. Si Jesus nagsasabi, siya ang tinapay. Kaya mga kapatid, sa ating journey sa pananampalataya, hindi ka magugutom kung ikaw ay palaging nagpupuri, nagsisik sa presensya ng ating Panginoon. Everybody shout, praise the Lord. Hallelujah. Kaya mga kapatid, praise God, mapalad tayo. Nandito tayo sa bahay ng ating Panginoon. Mga kapatid, ang mandate po naming mga mangangaral ngayon, ang mandate po namin na mangangaral ngayon, sabi mga kapatid sa General Conference, kung merong unbeliever, ipangaral ang new birth, ang kaligtasan. Pero alam ko puro tayo mga bautismado. So ano ang mandate sa mga pastor? Ano ang mandate sa mga evangelist sa loob ng iglesia? Is to prepare the church for the soon coming of the Lord. Mga kapatid, kung kayo po'y nagsunod sa political chaos ngayon sa buong mundo, at kung alam nyo ang prophecy, mga kapatid, na kapag paikutan na ang mga Hudyo sa mga bansang hintil,
then the Lord is already at the door. Parang kung ang langit, mga kapatid, ang langit na sa taas, ang glory ng Panginoon, bababa na siya dito sa mundo. Walang nakakaalam kailan. But the signs and the fulfillments of the prophecy is now very obvious in our eyes that Jesus is coming very soon. So what is our job? The mandate is to prepare everybody na sa pagtunog ng trumpeta walang maiwan. Ang unang paraan para ma-prepare ang mga membro sa church, tanggalin ang pagkareklamador. Tanggalin ang pagtitig sa mga negatibong mga bagay. Walang perfect sa atin, wala kahit isa. One way or the other, there will be a small or big issues in life, but only God can fix the issues in our life. All we need to do is to call upon God. If you saw a sister, praise God, limping. If you saw a sister, praise God, na parang sick spiritually, huwag mo na silang ikalat ang balita na si sister so and so ay ganito, kundi dalhin natin sa panalangin, because this is the only way we can meet the Lord together in the air. Kung kayo'y papalabasin ng employer, pumunta kayo sa church. Ulitin ko po, kung kayo'y palabasin ng employer, church ang una niyong puntahan. Praise God, hallelujah. At kung makarating kayo sa church at wala pang program, praise God, open po ang altar para kayo po, mga kapatid, ay makipag-connect sa Panginoon. This is the only way, mga kapatid. You are baptized already. You are filled with the Holy Ghost. We live a holy and overcoming life. And we must prepare the church for the soon coming of our Lord Jesus Christ. That no soul will be discouraged. Napakahirap, mga kapatid, kung nasa leadership ka. Napakahirap kung nasa grupo ka, mga kapatid. But your soul is so discouraged because of the way. Marami kang question, bakit ganito ba ang UPC? Bakit ganito ba tayo? Bakit ganito ang ating pamumuhay? Bakit ganito ang ating pag-uugali? Hindi ba pwedeng kopyahin natin ang mundo? Hindi ba pwede, mga kapatid, na magbisyo-bisyo tayo? Bakit ganito? If you start to be discouraged because of the way. Because in the way, hallelujah, sa daan, mga kapatid, na ipadaan ng Panginoon, maraming mga testings, maraming trials, mga kapatid. God will test our spirit, even so as God test also the people of Israel, how they are going to obey. Hallelujah. But the book of Hebrews tells us, the people whom God saved from Egypt failed to enter into rest. Why? Because of unbelief. Dumating sa punto, sis, na miracle after miracle, ang dagat hinati. Praise God, may apoy dumaan. Praise God, may tubig mula sa bato. Hallelujah, grabe, tinapay, nag-ulan ng tinapay, nag-ulan ng karne, mga kapatid, quail, mga kapatid. Pero lahat ng mga milagro, lahat na ginawa ng Panginoon sa kanila, sa kanilang harapan mismo. Anong sabi ng Bible? They failed to enter into rest. Rest was Canaan. Why they failed to enter? Because of unbelief. Why the people of Israel could not see, wow, God can do. Praise God. Kasi very powerful ang Canaanite. Si King Arad, very powerful siya. Pero nung nag-pray sila sa Panginoon, sabi ng Panginoon, ibigay ko siya sa iyong kamay. Totoo talaga. Natalo nila. Pero bakit sila na-discourage? Dahil sa daan. Ang daan na tinatahak mo ngayon ay isang apostolic way. Ang daan na tinatahak mo ngayon is the way of truth. Kung may mga partner pa dito, mga kapatid, na hindi pa saved, sabihin ng partner rin sa Pilipinas, o bakit nagsimba-simba ka dyan? Bakit nagdala-dala ka ng Bible dyan? There will be a lot of voices that will be against what you decide to walk in this way. May mga kumari ka, mga kaibigan sa labas, gayahin mo naman kami, kumari. Ang tanda-tanda mong tingnan sa itsura mo na yan. Diba? Kumaya ka rin sa amin. But you have understanding. Mahirap man ang magpahaba ng buhok. But you have no complaint because you said, I love the Lord and I know the promises, hallelujah, unto the Lord.
Alam nyo ba mga babae na ang mga buhok ninyo, sabi ni Pablo sa 1 Corinthians mga kapatid, ay glory. Ang lahat magsabi, glory. Pag mahaba ang iyong buhok, sabi ng ang sa Bible kasi, pag sinabing mahaba, it is uncut. Yan ang Greek mga kapatid. An angel of the Lord is looking at you. May isang anghel na nakatingin, hindi sa mukha mo, sa buhok. Hindi binibilang ng anghel kung ilan na ang puti. Ang tinitingnan ng anghel kung na-maintain mo ba yung submission. Mahirap sa daan. Ang daan na tinatahak natin, kung taga-mundo ang makinig, ang hirap ng pananampalataya nyo, killjoy ang pananampalataya nyo. Hindi nila alam, nandito ang pinaka-happiest life. Kung naranasan lang sana nila ang naranasan natin, they would say, napakaswerte ninyo. Everybody shout, praise the Lord. Tumayo po tayong lahat mga kapatid. I feel the Holy Ghost is gonna touch your heart. The Holy Ghost knows whose heart is discouraged. Na-discourage ka ba mga kapatid sa love life mo? Na-discourage ka ba sa family mo? Na-discourage ka ba sa business mo? Na-discourage ka ba sa kontrata mo ngayon? Ulitin ko po mga kapatid, alam ng Diyos kung ano ang dahilan sa discouragement ng iyong kaluluwa. Pero sana mga kapatid, walang lalabas sa building na ito na aalis siyang discouraged. Lalabas ka dito mga kapatid, after ka mag-altar call, tumawag ka sa Diyos. Cry out to the Lord with one voice. Because the God of Israel is willing to answer and to give you an answer and to give you a hope and expected end mga kapatid. The Lord did not call us that He will destroy. But God has a plan, and His plan is higher than our plan. Umiyak ka sa ating Ama na nasa langit. Sabihin mo, Ama, sa pangalan ni Jesus, pagpalain mo ang aking spiritual life. Huwag kang mahiyang umiyak sa Diyos dahil kapag nakita ka niya that you are really seeking Him, ilayo ka niya sa ruin. Yan ang sinabi ng Romans chapter 3 verse 14 and 15. Those people who are not seeking and those people who are not understanding the way of God, misery and ruin and in their way. In their paths are misery and ruin. Ayaw ng Diyos na masira ka. Ayaw ng Diyos mga kapatid na maging miserable ang iyong buhay. Hallelujah. Sinabi ng Panginoon, I come that you might have life and you might have it more abundantly. God wants your abundance. Hallelujah. If your spirit is discouraged today, I have a message for you. Jesus is here and He can encourage your spirit and He can encourage your soul. Walk with faith. Walk with faith. Hallelujah. In Jesus' name. Lift up your hands unto the Lord. Hallelujah. Hallelujah. Hindi ko alam kung ano ang